Good morning, CCM! Sa magandang umaga sa ating lahat. Tara, samahan nyo kami magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Samahan nyo kami. Napakasaya magpuri at magsamba sa Panginoong Ama natin. God and Heavenly Father, O God, maraming salamat, O Diyos ko, sa lahat ng buhay ng taong naniniwala sa iyo, Panginoon Ama. Lord, maraming salamat dahil nandito ka sa amin, nandito ka at ibababa niyo ang presensya niyo sa amin, Panginoon ko. Lord, maraming salamat dahil ikay nabuhay, binuhay niyo kami, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, Ama, dahil meron kaming liwanag sa kahit anumang kadiliman na ito. Lord, maraming salamat, meron kaming musika at mga kantang ikakanta, itataas at iaangat patungo lamang sa pangalan mo. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Espiritu na gabay sa amin araw-araw. Ikaw ang Panginoon Diyos na namatay at muling nabuhay para kami mawala sa anumang kamatayan, Lord God. Maraming salamat, Ama, dahil you have made a stand for this world. You have made stand for each and every one of us on that cross. Hindi nyo binitawan yung cross na yun, Panginoon. Hindi nyo binitawan yung mga parusa. Hindi nyo binitawan, Panginoon Diyos, yung mga hagop. But Lord, you stand firm. You stand firm on saving us. You stand firm in giving us new life. You stand firm for reaching us out. You stand firm with your compassion. You stand firm with your loss. You stand firm with who you are. And Lord, let your people as well, the one who you rescued, you saved, stand our own feet to declare that you are God, you are our Savior, you are our Jesus, you are the Spirit that dwells among us. In Jesus' mighty name we say, Amen.
to offer this heart, oh God, completely to you. So what could I say? And what could I do? Over this heart, oh God, completely to you. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tire, His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, call the name Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Oh, Jehovah Nissi God. Oh, Saints Church. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Papa, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle.
fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. You sing this. Call the name, church. Call the name. Call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Call the name. Call the name. Call the name. Call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Did for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my
Battered by now day 4, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
forget. You never failed me yet, and I never will forget. Do it again. Alam niyo ba itong kantang ito ng Elevation Worship galing sa isang message o sermon na Don't Stop on 6. Based on the biblical story of Joshua and the Battle of Jericho found in Joshua chapter 6. Kung maalala niyo, in this story, Joshua is instructed by God, no, to have the Israelites march around the wall of Jericho once a day for 6 days. On the 7th day, ang sabi ng Lord, iikot kayo doon sa wall. And after marching, sisigaw kayo with the priests blowing the trumpets, the walls of Jericho will collapse and the Israelites take city. So yung sermon na title, Don't Stop on 6, signifies the importance of continuing to trust and act on God's promises even when it feels like no progress is being made. Stopping on the 6th day would have meant that seeing the breakthrough on the 7th day. No? Kung hindi sila nagpatuloy, hindi nila ma-conquer yung Jericho. So the lyrics speak about God's faithfulness and the belief that He will come through again, just as He has in the past. And the chorus, ang sabi ron, I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. It echoes the message of continuing to believe and persevere, trusting in God's power and timing. My dear brothers and sisters, are you trusting God to do it again and again? Trust the Lord. Persevere, and the Lord will give us the breakthrough. Let us pray. Lord, just as you led the Israelites around the walls of Jericho, Lord, we ask for your guidance and strength in our journeys. Teach us to walk in obedience and faith even when the path is unclear and the walls before us seems insurmountable. Help us to remember that your ways are higher than our ways and your timing is perfect. Father, we pray for the perseverance to continue our march, especially when we feel weary and discouraged. Renew our spirit and fill us with hope, knowing that you are faithful to complete the good work you have begun in us. Lord, for those of us facing personal Jerichos, whether they be challenges in our health, relationships, finances, or spiritual lives, help us to hold on to your promises. May we find comfort in your presence and assurance in your word. Lord, surround us with your peace that surpasses all understanding and give us the perseverance to keep marching in faith. Father God in heaven, Lord, we lift up our community, our church, and all those who are struggling. May your Spirit move mightily among us, bringing healing, restoration, and breakthrough. Use us as instruments of your love and grace, shining your light in a world that so desperately needs it. We trust you, Lord, and we believe that we will see your goodness again and again. And strengthen our resolve, deepen our faith, and help us to keep our eyes fixed on you alone. In the powerful and precious name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let us sing the chorus. No, kantayin natin yung chorus ulit. With conviction, knowing that God will always prevail sa mga challenges. All we have to do is to really trust Him and persevere with the breakthrough will come. Promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
Father God. Indeed, your faithfulness and goodness are for us and with us. In this mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Okay. Harap kayo sa seatmate nyo, kamustahin nyo. Bakit parang napapansin ko every Sunday? Parang kakatabi. No? Pwede ba mag-shuffle kayo para magkakilala kayo? Doon sa katabi ni Ate Emma, may mga bago tayong mukha. Kamustahin natin, puntahan natin silang apat na magaganda. Okay, puntahan nyo. Please, sige, I give you time. Si Ate, Dayan. Puntahan nyo, kasapin nyo. At kamustahin nyo. Sige, habang inaayos yung ating mga mic dito, kamustahin nyo. Saan sila galing? No? Si Iyos kasama yung kanyang magandang asawa. Ayan. Welcome. Si Kuya Nick. Salamat sa Lord. Okay, medyo maraming wala, may sakit, no? Uso yung flu. So, please be aware sa nangyayari sa ating, hindi lang dito, even sa ibang bansa, usong-uso ang flu. Are you ready to hear the Word of God? It's not about me, mga kapatid. It's all about Jesus. Andito si Uchay. Uchay, happy birthday. I miss you. Ayan, si Uchay. Na-miss natin. Si Uchay. Si Grace. Hello, Grace. Na-miss din natin si Grace. Busy sa Cavinti eh. No? Sino pa yung mga na-miss ko rito? Ayan. Siyempre, na-miss ko rin si Angel. Tingin ka naman dito, Angel. Ayan. No? Kaya sabi ko sa inyo pag kayo nawawala, hinahanap ko kayo, not for anything else, no? Kasi yun nga, encouragement sa akin, sa mga pastors na makita kayo, especially kung kayo ay nasa good health, di ba? Kahit na may pinagdaraanan, may mga challenges, may mga issues. But still, na makita namin kayo is more than enough na para sa amin na nga dinididig ng Diyos yung panalangin namin para sa inyo. No? Kayo ay pinapanalangin namin lahat, kaya nga patuloy na pribileyo to sa amin na kami ay pinapanalangin kayo, hindi burden. No? It's a privilege for us to really storm the gate of heaven for you, mga kapatid, especially yun nga, yung mga may struggle sa health, may problema sa relationship, may problema sa mga work or sa mga campuses nila, mga kabataan, mag-start na naman ang pasukan. So, mati-challenge pati mga parents kasi mag-prepare ng kanilang mga baon. So, pag-usapan natin the power and beauty of God's grace. Ito po yung ating theme for the month of July. No? Ang kapangyarihan at kagandahan ng biyaya ng Diyos. Okay. Ito po ay yung ating passage ay makikita in Romans chapter 3 to 4. Okay? Last week pinag-usapan natin yung Romans chapter 3 verses 1 to 20. Okay? Paki-advance. Kasi nga pinag-usapan natin doon about condemnation. No? Na tayong lahat ay unrighteous. Tayong lahat ay ungodly. Lahat tayo ay sinner. Kasalanan. Even ako, pastor nyo, ay nagkakasala. Kaya nga po, pinag-usapan natin last week, the advantage of having a scripture, yung Bible. No? Kasi nga po, our faith is anchored not in human action, but in the changing Word of God. No? Yung ating mga action ay nakabase
doon sa pananampalataya natin na merong Diyos na buhay at makikita natin yon as we encounter Him in His Word. Taas ang mga Bible. Yan, okay yan, pati sa cellphone. No? Okay yan, importante ay meron tayong mga Bible app. Sige pa, kuya, pa-advance mo na. Ayan. Sige. Yan. Now, our takeaway, kaya nga gusto namin, bago kayo umalis mamaya, magkaroon kayo ng takeaway na mababaon niya for this week. Basahin natin sabay-sabay. Ano yung ating takeaway? 3, 2, 1. Tayo ay tinawag upang mamuhay sa buhay na nagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. No? Naway mamuhay tayo sa kalayaan, freedom, kagalakan, joy, at kababaang loob dahil sa pagkaalam natin na tayo ay minamahal at patuloy na tinatanggap ng Diyos. Kaya ka nagiging masaya, kaya ka nagiging malaya, kaya ka nagkakaroon ng kababaang loob kasi nga the Lord Jesus loves you. Sabi mo sa katabi mo, Jesus loves you. So do I. Sabi mo, Jesus loves you, so do I. No? Mahal ka ni Jesus, kaya mahal din kita. Kahit hindi ka ibig-ibig tignan. No? Pero dahil mahal ni Jesus, patuloy din nating minamahal. So nakita rin natin last week, no? Na tayong lahat ay walang righteousness if we are not abiding sa ating Panginoong Jesus. Kahit na anong moral or religious tayo, maaari, no? Sumusunod tayo sa mga batas, no? Tayo ay patuloy na nagsisimba linggo-linggo. Pero yun nga po, baliwala ang lahat ng ito kung tayo ay patuloy na hindi nakakonek sa ating Panginoong Hesus, na siyang nag-sacrifice ng kanyang life para sa atin, para yung kanyang righteousness ay makarating sa atin. Okay? Walang matuwid. No one is righteous before the presence of God. Wala. Kaya nga mamaya in Romans 3:23, mababasa natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot. No one. No? Nakaabot dun sa standard ng Panginoong Diyos sa kanyang righteousness. Dahil matindi ang qualification para maabot ang righteousness ng Diyos. Kaya yun pag-usapan natin. At yun nga po, yung mga batas na binibigay sa atin ay hindi para sundin kasi hindi natin ito masusunod lahat. Out of 10 commandments, ilan na yung naging batas nila dito sa Bible? 613. Yung 10 commandments nga, ang hirap ng sundin. From 10 commandments, nagkaroon na ng 613. According doon sa 10 commandments, ito yung mga batas ng mga Hudyo na ginawa nila patungkol sa kanilang mga rituals, mga practices. Dito sa Pilipinas, alam niyo kung ilan yung batas natin? Asan si Pastorni? Pastorni, where are you? Ilan na ang batas dito sa Pilipinas? Attorney, pastor. Ang dami. No, kasi nga, meron tayong lower house and upper house, the Senate and the, ano ba yung sa lower house? Di ba? Senado at yung House of Representatives. Gawa sila ng gawa ng batas. Kasi nga, ang tao ay sinful by nature. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, umamin ka na. Sabi mo, dali, bro, sis, umamin ka na. Diba? So, Romans chapter 3, ito yung ating take 2. No? Part 2.
from condemnation to redemption. Romans 3:21 to 31, buksan niyo yung mga Bible niyo. It reveals yung yung profound depth and transformative power of God's grace. In this passage, we encountered the very heart of gospel message. Dito sa pag-usapan natin ngayon, makikita natin ano ang gustong iparating ng ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. That righteousness from God is made available to all of us through faith in Jesus Christ. Available ang katuwiran sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ng ating mabubuting gawa, no? Hindi yung ating possession, not our possession, not our position. It's all about the imputed righteousness of Jesus na ibinigay sa atin. So this righteousness is not something we can earn or achieve through our own effort. It is a gift of grace, regalo, bestowed freely upon those who believe. Regalo. Sino sa inyo you want to receive gifts? Taas ang kamay. Raise your hand. You want to receive gifts? Taas ang kamay. Every one of us. Gusto natin yun. Question. May bayad o wala ang regalo? Taas ang kamay na nagsabing wala. Okay, nang dami sabagot na wala eh. Pinapatas ko lang yung kamay. Okay, ulitin ko. Sabi nyo, gusto nyong makatanggap ng regalo. You want to receive gifts. Okay? May bayad o wala? Taas ang nagsasabing walang bayad ang regalo. Taas ang kamay. Okay. Taas ang kamay na nagsasabing may bayad ang regalo. Taas ang kamay, hindi alam isasagot. May bayad ba o wala? Kasi pagkausapan natin yung free gift of grace from God, no? Pero kung hindi natin maintindihan yung sinasabing gift, hindi natin maintindihan yung grace. Lahat kayo tama, may bayad at wala. Halimbawa, birthday ni Kuya Mox. Dahil birthday niya, best friend ko siya, bibigyan ko siya halimbawa ng gadget. Kasi sabi ko, si Kuya Mox, teacher to eh. Nahihirapan na mag-research kasi pupunta pa sa mga public library para sa kanyang lesson plan. Bibilang ko siya ng gadget na, na tablet. Pupunta ako sa mall, okay? Anong gagawin ko? Pupunta ako doon sa store, tapos dahil wala nakabantay, anong gagawin ko? Kukupitin ko. Wala nakabantay eh. At tuwan-tuwa ako, pupunta ako kay Mox, dahil best friend ko siya at birthday niya, sasabihin ko, Mox, happy birthday. This is my gift. Tablet, para dito ka na magre-research. Meron kayang significance yung binigay kong regalo? May importance kaya? Bakit? Kinupit ko eh, ninakaw ko. Nag-shoplift ako. So, anong dapat kong gawin? Pagdating ko doon sa mall, anong gagawin ko? Bagay na bagay kay Mox to. Miss, magkano ito? At ang gagawin ko, pupunta ako sa cashier, I will pay it, tama? Tapos pupunta ako doon sa gift registry, pakibalot ng maganda. Bibigay ko sa best friend ko to eh. Gusto ko yung magandang balot. Si Mox, lalaki yun, pakibalot ng kulay pink, tsaka ribbon kulay pink. No? Tapos pagpunta ko kay Kuya Mox, bibigay ko yung tablet. Happy birthday, best friend. May bayad at wala. May bayad sa nagbigay at wala sa tumanggap. Tama? Kailangan mong bilhin para maibigay mo ng libre. Pero halimbawa, sinangil ko si Kuya Mox, regalo kaya yon? Oy Mox, binili ko itong mahal to ha. Pero birthday mo, sige, ako na bumili, pero bayaran mo ako. Pwede ba yon? Ano kayang tawag doon? Hindi na regalo, di ba? Compensation. Maaaring compensation na yon. Di ba? Dahil ako'y nag-effort na bumili, bayaran mo ako. Pero the grace of God was freely given to us. Binayaran ni Jesus sa krus para tanggapin natin ang
libre. Naintindihan nyo? Nagbayad si Jesus ng kanyang buhay sa krus. All we have to do is what? Accept it, appropriate it sa buhay natin, gamitin natin. Ibig sabihin, kung tablet yan, buksan mo, pakinabangan mo. Kung damit yan, isuot mo, isukat mo, at gamitin mo. Kung ano man siya. Diba? At doon natin makikita ang kahalagahan ng biyaya. Wala kang ginawa, pero tumanggap ka, may benepisyo sa iyo. Hindi ka siningil. Itinuring kang mahal na mahal ka, kaibigan. Di baling magastusan, basta maibigay sa iyo ng masiyahan ka. That's the beauty and power of God's grace in our lives, mga kapatid. Basahin natin, 21. Ang sabi sa chapter 3, verses 21 to 24. Okay? Sabay-sabay natin basahin. Sabi dito sa Tagalog, ngayon, pinakita na sa atin kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Wala itong kinalaman sa batas kahit na pinatunayan to ng law ni Moses at ng mga prophets. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat, hindi lang iilan ha. Ang sabi dito, ang lahat dahil naniniwala kay Christ. Kasi pare-pareho lang naman ang mga tao. Nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito nga sinasabi ko, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid, binigay ito sa kanila ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus na nagpalaya sa kanila. Okay? So nakita natin dito na, yun nga, from condemnation, ipinakita sa atin gaano tayo walang pag-asa dahil sa ating kasalanan, pero dahil may righteousness na si Jesus, na walang kasalanan, na napako sa krus, na ibinigay sa atin ng libre, tayo ngayon ay nagkaroon ng redemption. Sabi mo, redemption. Alam to, ng mga nagsasanla. Di ba, pa nagsanla, merong, you need to redeem it. No? Tayo ay nakasanla sa kapangyarihan ng kasalanan, pero tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. No? So, despite of our sin, God provides a way for us to be made righteous through faith in Christ Jesus. Okay? So, God's provision of righteousness through faith in Christ Jesus. Paki-abante na yan. Di ba? The beauty and power of God's grace is yung provision ng Diyos. Okay? God's provision na ibinigay sa atin na maging matuwid tayo. Sinabing matuwid, hindi baluktot. Walang sala. Walang mali. Hindi sablay, hindi palpak. Matuwid sa mata ng Diyos. Dahil ang nakikita ng Diyos, yung katuwiran ni Kristo na nasa atin. Kaya nga imputed, ibinigay ng libre. Wala tayong ginawa. No? All we need to do is to have faith in Jesus Christ. And grace is a gift not earned by works. The eyes of faith must focus on the grace of God, not on our works, not on our ability, not on our possession or position, but through the grace of God. Kaya tayo nananampalataya kay Jesus kasi nga tayong lahat ay iniligtas sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Kaya kahit na pinagdaraanan mo sa buhay mo ngayon, may mga struggle ka, be thankful. It will all pass away. Lilipas din yan, dadaan lang yan. Importante the eternity that we have in Jesus Christ. Ano man ang mangyari sa atin dito, we have a eternity with Him. No?
na magpapatuloy tayo na kasama siya habang buhay. Forever. Sino ang may asawa rito? Taas ang kamay. Tignan yung mga asawa nyo. Di ba? In sickness and in health, in richer and in poorer, till death do us part. Talagang magkakaroon ng ending sa mag-asawa. Kaya nga dito pa lang sa mundo, i-enjoy mo na yung asawa mo kahit minsan pasaway. No? Kahit minsan parang ang tigas ng ulo ng asawa mo, ayaw makinig sa'yo. Tawa ka ng tawa dyan, Iyos. Parang ikaw ba'y pinag-usapan dito? Ha? I-enjoy nyo. No? Kasi pagdating sa langit, yun nga, maaring kilala mo yung asawa mo, pero wala nang connection. Wala nang emotion. Kasi lahat tayo ay nakafocus na doon sa Diyos na nakakamangha in awe of His presence. No? Kaya i-enjoy na natin. So, nagkakaroon ng transformation dahil naunawaan na ang God's grace ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa gawa. Na nagpapakahirap ka sa lahat ng iyong ginagawa sa mga ministry, it's not about the ministry. It's all about God's grace. Nagpapakabuti ka, nagpapakaigi ka, okay? Dahil ligtas ka na. Hindi ka nagpapabuti, hindi ka nagiging mabait kasi gusto mong maligtas. Hindi aabot. Taas ang kamay dito na mabait siya. Taas ang kamay. Ngayon, wala na nagtaas ng kamay. Di ba? Dati, pinag-usapan natin last week, Pastor, mas mabait ako sa kanya. Kasi, nagbabasa ako ng Bible. Pastor, mas mabait ako sa kanya kasi nagsisimba ako. Pero walang mabait. Wala. Nagiging mabait ka kasi ikaw ay ligtas na. Naiintindihan mo yung free gift of grace through Christ Jesus. Kaya ka bumabait. Kaya yung katabi mo, tignan mo. Konting-konti na lang. Bait na yan. Konti na lang. That's why humility and gratitude resulting from receiving grace. No? Because grace as a gift, not earned by works, all we need to respond is what? To be humble and to be always thankful. No? Kasi nga, tayo ay kinaawaan ng Diyos. Be thankful. Okay? Be humble. Hindi tayo nagmamalaki dahil mas mabuti tayo sa iba. Hindi tayo nagmamalaki, nagyayabang kasi mas matino tayo sa iba. No. Mapagpakumbaba tayo kasi binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng chance. God give us chance to really enjoy His presence through Christ Jesus. Okay? Kaya nga, the universality of grace available for all who believe. For all who believe. Pag hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka nagpuput ng faith sa Kanya, hindi rin available ang grace. Okay? Hindi rin. Kasi nga, all we have to do, katulad ng gift, you need to accept it. Kahit na ipagpilitan ko kay Mox yung gift ko, kung hindi niya tatanggapin, walang halaga. Yung gift, baliwala. So, gagawin ni Mox, tatanggapin niya. Tama? Diba? Para maintindihan natin na available to sa lahat ng naniniwala kay Kristo, yung kanyang biyaya, yung kanyang katuwiran. Jesus' sacrificial death in our justification. Diba? Living in freedom and joy as recipient of grace. Living in freedom and joy. Bakit ang daming Kristiyano patuloy na nabubuhay ng malungkot? Nabubuhay ng talunan, ng duguan, kasi hindi naintindihan yung grace ng Panginoon. Nabubuhay sa guiltiness, sa guilt ng kanilang mga nagawang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, sabi sa 1 John 1:9, ang sabi?
confess your sin, and He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hindi ka lang niya patatawarin, kakalimutan ng iyong ginawang kasalanan. So, napakahalaga ng sacrificial death ng Panginoong Yesus. It leads us to justification. Ano yung justification? Sa Tagalog, pinawalang sala. You are guilty beyond reasonable doubt, sabi ng judge dito sa lupa. Pero ang judge ng langit sabi, absuelto ka. Pinawalang sala. Ayan ang grace na sinasabi. Acquitted. Kahit on the spot, quote ka na, ikaw talaga yun eh. Ano ibig sabihin, ano doon term? Na talagang, ikaw na, nakita. Diba? Katulad ni Mary Magdalene. Nahuli siya. Nagkaroon ng sin of adultery. Ano ang batas ni Moses? Babatuin hanggang mamatay. Hanggang mamatay. Okay? So ang sabi ni Jesus, sige, batuhin nyo kung sino hindi nagkasala, siya yung unang bumato. And after that, ano nangyari? Nawala yung mga tao. May sinulat si Jesus doon sa lapag, di ba? At ang sabi ni Jesus kay Mary, nasa na yung mga taong babato sa'yo? Sabi ni Mary, wala na sila, Lord. O sige, sabi ni Jesus, go and sin no more. Sige, umuwi ka na, huwag ka na magkasala. Pinawalang sala. Kilala ba ni Jesus si Mary that time? Hindi naman eh. Dapat nga talaga eh. Deserve niya yung kaparusahan. Pero simple-simple sinabi ni Jesus, go and sin no more. Ganon ang pangunawa, ganon ang pagtitiwala, ganon ang pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. That is what? Justification. Hindi ka lang basta pinawalang sala, kakalimutan ang iyong kasalanan. Pero pag nagkasala ka sa tao, hanggang sa iyong libing, hindi ka mapatawad. Mas malupit ang tao kaysa sa Diyos. Huwag na natin intayin dumating tayo sa ganong pagkakataon, ganong situation na magpatawad tayo. Dito pa lang, i-extend na natin yung grace para sa iba. Dito pa lang, habang tayong malakas, extend the forgiveness. Okay? Para mawalan tayo ng mga bitterness sa puso, kaya tayo hindi nagiging masaya, kaya hindi tayo nagiging nakakaroon ng freedom. Kasi nga, punong-puno ang puso ng galit. Punong-puno ang puso ng matinding emosyon. Kaya pag nakikita pa lang, anong madalas natin sinasabi? Nasisira ang araw ko. Nasira na yung araw ko kasi nakita ko siya. No? Pero hindi mo nakita yung pag-ibig ng Diyos, na nagising ka ng araw na yon, malakas ka, may trabaho ka, pero dahil nakita mo lang yung kaaway mo, kasama mo ng loob, ang sabi mo, nasira na yung araw ko. Taas ang kamay, na ganun ang laging inuusal. No? Ganun tayo eh. Kaya nga, tandaan natin, unless that we find the beauty and power of God's grace sa ating buhay, hindi natin ma-appreciate ang nangyayari sa araw-araw. Mas nakikita natin yung mga na-expose sa atin, yung mga kahinaan. Na-expose sa atin yung mga bitterness and unforgiveness, ungratefulness sa puso natin, kaya hindi tayo nagiging masaya. Tignan mo yung katabi mo. Ano itsura? Pasas o ubas? Tignan mo. Dali. Mukhang ubas ba o mukhang pasas? Raisin or grapes? Diba? Dito raisin, dito grapes. Anong mas masarap kainin? Grapes or raisin? Diba grapes? Kasi malaman, makatas.
Pag raisin, anong isura? What the characteristic of raisin? Maitim. Kulubot. Di ba? Nakakawala ng appetite. Di ba? So, we need to understand, justification means we are living with joy, freedom, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Okay? And salvation is entirely a work of God's mercy. No? Kaya, we must need to fill ourselves with gratitude and worship that we are all rescued from the depths of our sin. Kaya nga, we need to extend grace to others as we receive such immeasurable gift. No? Extend natin. Iparamdam natin kung paano tayo binigyan ng chance ng Panginoon. Iparamdam natin din sa kanila, sa mga taong hindi kaibig-ibig na pwede pala silang mahalin, patawarin at tanggapin sa kanilang mga pagkakamali. Okay? Number 5. The manifestation of God's grace. Romans 3:25 to 26. Okay? Anong sabi rito? 25 to 26. Pinadala siya ng Diyos para ipambayad ang dugo niya sa kasalanan ng mga tao. Binigay ito sa kanila ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus na nagpapalaya sa kanila. Okay? Mapapatawad lang sila pag naniwala sila sa Kanya. Ginawa ito para may pakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Dati kasi nagpapasensya ang Diyos at pinalalampas niya ang mga kasalanan ng mga tao. Pero pinatunayan niya ngayon na matuwid siya at itinuturing niya matuwid ang mga nananalig kay Jesus. Okay? So this passage revealed yung nature of God's grace. Ang sabi, dati siya ay mapagpasensya at winitheld niya yung kanyang punishment kasi nag-aantay siya na magbago ka. Dahil hindi ka nagbago, hindi ako nagbago, kailangan niyang gumawa ng solusyon para masatisfy yung wrath niya, yung galit niya. Anong ginawa niya? Ipinadala yung kanyang anak na si Kristo Jesus, ipapambayad yung kanyang dugo. Without the shedding of the blood, there will be no forgiveness. Kailangan may magbayad, may dumanak na dugo. Ang dadanak na dugo, yung walang kasalanan. So kahit ako ay magpapako sa krus, dahil ako ay magkasalanan, it's not enough na ma-save ko ang sarili ko from condemnation. Kailangan may someone na magtutubo sa akin na walang kasalanan para yung galit ng Diyos, yung wrath of God ay ma-appease. In theological term, propitiation. Jesus is the propitiation of God. Si Jesus ang naging pampalubag sa galit ng Diyos. So this sacrificial act satisfies God's righteousness, wrath against sin. Yes, God is love, but He is a God of justice. Hindi niya hayaan ang kasalanan ay hindi paparusahan. Okay? Tandaan natin, kailangan masatisfy yung kanyang galit. At nangyari lamang ito dahil ang sabi dito, ibinigay si Jesus, dumanak ang kanyang dugo para bayaran tayo sa ating mga kasalanan, para muli tayo makalapit with confidence sa ating Panginoong Diyos. Kung pupunta kayo sa harap ng Panginoon, hindi lang dito sa church, kung magkakaroon kayo ng encounter with God sa inyong prayer time, hindi kayo pwedeng harapin ng Diyos pag kayo makasalanan. Confess your sin. Confess.
Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako. Harap ako sa iyong throne. I'm not worthy. Okay? Kasi unless na makita mo nga yung iyong unrighteousness, mahirap ibigay yung pagpapatawad ng Diyos. Galit siya doon. Pero yun nga, ibigay na ni Kristo sa atin. All we have to do is what? To really confess our sin. At dahil doon, pwede kang harapin ng ating Panginoong Diyos dahil ang nakikita sa akin, hindi na si Arnold, kundi si Christ na namatay sa krus, na nagkaroon kami ng great exchange, na kinuha yung kasalanan ko at ibinigay yung kanyang righteousness. All I have to do is what? To really be in awe of Him. Prostrate na ako ay makasalanan, nagpapakumbaba ko, Lord. I need you sa buhay ko. Pero, yun nga, we tend to neglect those things kasi nga, hindi pa tayo pumupunta doon sa part ng ating buhay na parang matter of life and death, na okay lang, okay pa, kaya ko pa. Wag na natin antayin duman tayo sa ganun. No? Propitiation means to appease or satisfy God's anger. Diba? Kaya nga itong Romans 3:25, it refers to Jesus' sacrificial death. Okay? At dito rin sa Romans 3:25, makikita natin yung sinasabi nating paano na tayo ay nireconcile ng Diyos na kahit tayo ang makasalanan, siya pa rin ang gumawa ng paraan. Wala talaga, libre talaga, wala tayong effort eh. Talagang ibinigay niya ng libre. Kaya nagiging possible yung ating relationship sa Kanya because of Jesus' sacrifice on the cross. No? Yung, kaya naging effective, no? Yung sakripisyo ni Jesus for those who receive it by faith. Sa lahat ng tumanggap dahil sa kanilang pananampalataya. At yung sakripisyo rin ni Jesus shows that God is just and takes sin seriously. Hindi niya to pwedeng isang tabi. He will find a way to really punish those sin. Pero yun nga, siya pa rin ang gumawa ng paraan. Kaya believers, sino yung sinasabing believers dito? Lahat tayo, we need to respond in faith. At ma-recognize natin yung profound grace na in-offer na sa atin ng Panginoong Hesus. Yung lalim, yung lawak ng biyaya ng Diyos na kailangan nating maintindihan na ito ay merong bayad at ibinigay ng libre dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? So, ano pa? Yung ating pag-usapan. Kung kanina pinag-usapan natin yung universality ng sin, lahat nga nagkasala. Ngayon pag-usapan naman natin yung universality and exclusivity of grace in Romans 3:27 to 31. Okay? So Paul concludes by addressing the implication of this grace. At sabi niya sa 27 to 31, ano na ngayon ang ipagyayabang natin? Where then is boasting? Wala, sabi ni Paul. At bakit tayo magyayabang? Dahil ba sinusunod natin ang law? Hindi. Pero dahil may faith tayo kay Jesus Christ. Masasabi natin ngayon na nagiging matuwid lang ang isang tao sa Diyos dahil sa faith at hindi dahil sa pagsunod sa mga utos ng law. Ang Diyos ba? Diyos lang ba ng mga Hudyo? Kasi sila ay may mga law? No? Akala ng mga Hudyo, sila lang ang pwedeng maging righteous before God kasi sila ay binigyan ng law. The problem is, hindi nila na-perfect ang law. At dahil doon, sabi nila, kami lang ang tatanggapin ng Diyos. Diba, Diyos din siya ng mga Gentiles? Siyempre naman, Diyos din siya ng mga Gentiles. 30.
Kasi isa ang Diyos, gagawin niyang matuwid ang mga Jews ayon sa faith nila. At gagawin niyang matuwid ang mga Gentiles dahil din sa faith nila. So, regardless of race, of nationalities, available ang biyaya ng Diyos. Okay? Ibig sabihin ba nito, binabaliwala natin ang law dahil sa faith? Siyempre, hindi. Actually, mas pinapatibay pa nga namin ito. We uphold the law not because na gusto natin gawin para ma-appease ang Diyos. We uphold the law because ito yung mirror na magpapakita sa atin ng ating sinfulness. Na kailangan natin ng tagapagligtas. Andiyan dyan yung law, hindi na para sundin mo. To obey it. No? Hindi na. Andiyan dyan yung law para maging salamin sa harap mo na tayong lahat ay hindi papasa sa katuwiran ng Diyos. Christ is the fulfillment of the law. Siya lang ang nakapag-fulfill ng law. Pero hindi natin pwede sabihin, tapos na. Hindi. Tandaan natin, magiging palaging salamin natin ito para tayo maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Grace leaves no room for boasting. Hindi pwedeng magmalaki ako dahil pastor ako na mas matuwid ako sa inyo, mas mabuting tao ako sa inyo kasi lagi ako nagpe-pray, lagi ako hindi. Pare-pareho tayong makasalanan sa harap ng Diyos. Hindi ko pwedeng tignan na mas maliit kaysa sa akin. Kung alam nyo lang, no? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo kaming ilalagay sa pedestal. Baka mamaya may nakita kayong pagkakamali namin, na-discourage kayo at ang sasabihin nyo, siya pa naman ang minomodel ko sa buhay ko, pumalpak, sumablay, ayoko na. No, it's not about us, pastors. It's all about Jesus. Kailangan din namin si Jesus. No, hindi nyo kami pwedeng ilagay na magiging model. Hindi eh. There were times na nagagalit din kami. No? Sino ba nakasabay ko nung Tuesday? Si Kuya Mike. Nagugulat siya sa akin kasi nagmamanay ako. Galit na galit ako. Nakapangiti lang siya. Kasi ang daming pasaway talaga sa kalye pa nagdadrive. Diba? Nagdadrive ka ng maayos, tapos may mga nagmumotor na pasaway, no? Mga kamote. Tawag ba itong kamote? Diba? Parang si Jetro na lang daw. Diba? Imbis na maiwasan mo yung aksidente, kasi nagugulat si Kuya Mike. Sabi ko, Kuya Mike, hingi naman ako ng tawad sa Lord mamaya. No? Ganun talaga eh. No? Kaya nga, yung universality and exclusivity of grace ay laging available. Na kahit tayo ay Kristiyano, no? Hindi-expect na maraming tao. Hindi na tayo magkakamali. Perfect na tayo. Kaya nga minsan sasabihin sa atin, Christian pa naman yan. Kaya nga kami Christian eh. Kasi bakit? Kailangan namin si Christ. Without Christ, I am nothing. Di ba Christian? Christ, I-A-N. Di ba? Without Christ, I am nothing. Hindi ako Kristiyano dahil mabuti akong tao, dahil perfect ako. Kristiyano ako kasi kailangan ko ng Christ sa buhay ko. Kailangan ko ng Christ. Kaya lang nga po, faith does not nullify the law but upholds its true purpose leading to Christ. Kaya nga yung law magiging laging salamin natin. Na kailangan natin si Christ para ma-fulfill ang law na yun dahil hindi tayo pwede. Hindi tayo abot sa standard ng Diyos. Yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, kahit sabi mong nagbabait-baitan ka, alam ng Diyos yun. We need Jesus sa buhay natin. Okay? So boasting is excluded because justification is by faith, not by works.
Hindi tayo pwede magyabang. Wala tayong dapat ipagyabang. Kung meron kang pwede ipagyabang sa buhay mo, yung relasyon mo sa Lord, natin pwede ipagyabang kung ano yung meron tayo, kung ano yung narating natin. Lahat yan biyaya ng Diyos. Ang pwede natin ipagyabang dahil sa biyaya ng Diyos, because of God's grace, kaya ako nandito sa lugar na ito, sa sitwasyon na ito. Bakit ako may mga medal sa school? Bakit ako may mga achievements sa aking work? Bakit ako merong mga negosyo na nagtatagumpay? Bakit meron akong trabaho na talagang nakukuha ko yung mga promotions, mga benefits? Dahil sa biyaya ng Diyos. Tandaan po natin walang dapat magmalaki. Ipagmamalaki lang natin yung ating relasyon sa Lord. Kahit na anong galing mo sa basketball, Budoy, pag pinitikan ng kalaban, yari ka. Diba? Pero dahil mahal ka ng Lord, iniingatan ka niya, bro. Pinoprotektahan ka niya. Kaya nga MVP yan MVP yan, si Budoy. Kaya thank the Lord sa buhay mo kasi nga pwede palang maging MVP na hindi kamote sa pag-aaral. Taking up political science, tama? Galing. Okay. So ano pa? There is no distinction between people groups in terms of access to God's grace. Lahat pwede rito, lahat ay available for this grace of God. All we have to do is what? To really accept it. Irregardless of race, values, culture, we need to accept God's grace. For us to live a life that is what? Full, di ba? May joy, may freedom. Kasi nga, mahirap mabuhay sa mundong ito pag hindi mo kilala at hindi mo alam ang biyaya ng Diyos. So God's plan of salvation unites believers under one faith and one God. Dahil tinanggap natin si Kristo, it doesn't matter kung anong religion, affiliation, o pwede natin sabihin religious groups ka, ando doon, importante. Dahil tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas at naniniwala ka siya ay Diyos at tao, kapatid kita sa pananampalataya. I don't care kung anong pagkakaiba natin sa mga practices natin. I don't care kung anong pagkakaiba natin sa ating mga ginagawa. No? Dahil iba yung iyong leanings sa mga ritual. Pero dahil naniniwala ka, the absolute truth, that Jesus is God and man, that Jesus died on the cross on the third day, nabuhay sa maguli. Diba? Na siya umakyat sa langit, at daw po doon sa right side ng ating Ama, kapatid kita. Kapatid kita. For the longest time, marami na tayong maraming beses dinadaya tayo ng kaaway. Kasi siya ay Methodist. Siya ay Baptist. Okay? Siya ay Evangelicals. Siya ay Pentecostal. Siya ay Church of Christ. Tayo ay Christ Church. It's not the name of any group. It's the name of Jesus that will save us. Siya ay Catholic. What if may mga Catholic na mas exposed sa Bible? May mga Catholic na hindi sumasamba sa mga idols. May mga Catholic na naniniwala kay Kristo. Pero Catholic. Or let's say Roman Catholic. When we talk about Catholic, is universal church. Sabi natin Roman Catholic, yung kinagis natin religion. May mga ganun tao
Pero alam ko, kung sa puso nila, ando doon yung longingness, yung emptiness, at nagbabasa talaga ng Bible, hindi hayaan ng Panginoong Diyos na patuloy siyang dadayain ng mga ritual na yon. Remember si Manny Pacquiao? Pambansang, ano siya? Kamao. Yung pambansang anino, kilala nyo? May pambansang kamao, may pambansang anino. Pag lumalabas si Pacquiao, sino yung lagi nasa likod niya? Si Chavit, yung pambansang anino. Di ba? Every time that Manny will, will fight sa boxing, anong ginagawa ni Manny Pacquiao? Anong gagawin niya? Pupunta doon sa corner at anong gagawin? Magpe-pray. At pag nanalo, anong gagawin? Babalik na naman. Ibalagay yung kanyang rosary. Manny Pacquiao. Tapos si Mami D. Mami Dionisia, di ba? Talagang nananalangin siya sa laban ni Pacquiao. One time, may naglakas loob na Christian. Nag-share ng Word of God sa kanya. Dahil alam ng Diyos sa puso ni Pacquiao, may hinahanap siya. Na-expose sa kanya ang Bible, binasa niya, naintindihan niya. Anong ginawa niya? Tinanggap niya bilang Lord and Savior. Nabautismohan siya. Manny Pacquiao. Kaya nga sabi ko sa inyo, one time pumunta ako sa Channel 5, no? Kay Christy Fermin, pambansang chismo, di ba? Kasi gusto kong kumunik kay Pacquiao tsaka kay Willie Revillame. Ano pa, Channel 5, wala pa rito sa Boni, sa Reliance, ano pa sa Novaliches. Pumunta ako ron, bagong pastor ako. Sabi ko, Miss Christopher Min. Habang nag-usap kami, may Yossi pa siya eh. Yes, pastor! Pwede bang pakilala mo kay Manny Pacquiao tsaka kay Willie Revillame? Gulat siya. Bakit? Ano bang kailangan mo? Ano ba maitutulong ko sa'yo? Hindi ako hihingi ng tulong, sila may kailangan tulong. Yabang na talaga ko no? Yabang na yabang ako. Sila may kailangan ng tulong. So, si Christopher Min, kilala niyo si Christopher Min, di ba? Napapakunot mo siya. Siguro nasasabi niya sa isip niya, yabang naman ng pastor na to. No? Sabi ko sila may kailangan. Ang kailangan nila si Kristo. Doesn't matter makuha nila ang yaman ng mundo pag wala silang Kristo. Baliwala. At alam niyo ba si Christopher Min is a Christian? Christian siya. Member siya ng Church of Christ. No? Kaya sa kanya ako lumapit. At ang sabi niya, sige, yaman mo pastor, tatawagan kita. Papamit kita kay Manny tsaka kay Willie. So, umasa ako, natatawagan. Yung pala, iba pala rinig ko, hindi pala tatawagan, tatawanan. Ano? Pagkarinig ko, tatawagan ako yung pala tatawanan. Kasi siguro hindi siya niniwala na pwedeng may someone that God will use para dito sa mga influential people na ito na kahit na nasa kanila lahat ng yaman, pag wala si Kristo sa kanila, baliwala ang yaman. Kaya hindi mo pwedeng ipagmiyabang kung meron ka. No? Kaya si Manny Pacquiao, inoffer niya yung kanyang yung gym sa Jensan. Kaya sa linggo, hindi niyo ako makikita, ando doon ako kasi may convention. Doon sa gym ni Manny Pacquiao, gagawin yung convention this week, Friday, Saturday, and Sunday. No? Salamat sa Lord. May mga taong ganon nagagamitin, maglalakas ng loob to really have this boldness to share God's love for them, for those people na akala natin okay na kasi nasa kanila lahat. Pero hindi. Hanggat wala ang Kristo sa buhay ng tao, meaningless, useless, sabi ni King Solomon. So, the true purpose of the law is what? To fulfill through faith in Christ, pointing to the need for Savior. Hindi tayo para ma-feel guilty kasi nga bayad na.
Ang purpose ng law is for us to really understand that we need a Savior. Okay? Kaya sa ating pagtatapos, for our conclusion, we are justified by faith alone. Sola fide, soli Christus, soli the five solas, di ba? Only faith alone, fide, only Christ alone, solo Christus, only grace alone, sola gratias, okay? Through Jesus' glory alone, soli Deo, gloria. Ito yung sinasabi ni Paul, that only faith alone, that we can accept the grace of God. Manampalataya ka kay Kristo. And let this truth transform our lives. Baguhin ang buhay. No? Uniting us in Christ. Pinag-isa tayo, inspiring us to live in a manner of worthy of grace we have received. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, kailangan makita si Jesus sa atin. May transformation. Hindi yung mataray ka ngayon, mas magiging mataray ka. Hindi. May pagbabago. May we always remember that our righteousness is a gift from God, and let that understanding shape how we live and interact with others. So, may we live as a recipient of God's grace, reflecting His love and mercy in all we do. Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating iisipin, let the love and mercy and grace of God be always there. Bilang isang anak ng Diyos na nanampalataya sa Kanya. So tayo po tayong lahat. Naniniwala ba kayo? Do you believe that God forgive you? Na pinatawad ka ng Diyos? Do you believe? At dahil pinatawad ka ng Diyos, naniniwala ka ba 100% after ng buhay mo dito sa lupa ay makakasama mo siya sa langit? Kasi hindi po sapat na tayo ay nagbabasa ng Bible, hindi sapat na tayo ay nagsisimpa para sabihin natin we have this eternity in heaven. Unless we accept the grace of God through Christ, lahat ng ginagawa natin ito, baliwala. Baliwala. Sino nakakilala kay BBM? Taas ang kamay. BBM, siya ay presidente ng Vietnam, ng Philippines. No? Kilala natin lahat. Pag pumunta ka kaya sa Malacanang, papapasukin ka ni BBM. Papapasukin ka kaya, Mio? Pero kilala mo siya. Pero hindi kanya kilala eh. Baka assassin ka tulad nung bumaril kay Trump. Diba? Hindi kanya papapasukin. Dadaan ka sa mga protocol officer. Papapasukin ba to? Tatawag yung kay BBM. Mr. President, andito po si Mio. Ay, huwag niyo papasukin yan. Hindi ko kilala. Tapos, bigla tumawag ulit yung protocol officer. Mr. President, andito si Shenry. Oh, sige, papasukin nyo yan. Pamangkin ko yan. So, dadalhin si Shenry ng protocol officer doon sa banquet dahil pagkain nung kaimimit ng President. Kasi, kilala ka niya. Kasi, may relasyon ka sa kanya. At you will enjoy yung presence ng Presidente together with those lavish na handa because of relationship. May I ask the server to please stand here para sa ating communion. Only those who have relationship with Christ ay binibigyan ng pagkakataon na makalapit sa kanyang presensya. Only those who have relationship. Communion is about relationship. Katulad na sabi ko sa inyo, dadaling ka sa Malacanang, papapasokin ka, doon ka sa banquet hall. Hindi ka lang mag-enjoy sa presence ng Presidente, pati yung appetite mo mag-enjoy. Same thing, no? Sa communion.
unless we have this profound relationship with Jesus, na naniniwala tayo na ang biyaya ay libre sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayo ay may pag-asa. From condemnation to redemption. From sin to grace. From darkness to light. From curse to bless. Relationship. Napakalaga. So, repeat after me. I want to assure every one of us here na tayo ay tatanggap ng communion na ito because we have a relationship with Jesus. Mahalaga ang communion na ito. Mga emblem na ito. So repeat after me and accept Jesus as your Lord and Savior. And I truly believe He will honor our prayer. At angkinin mo yung prayer na ito, yung pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. No? Huwag mong intindihin mo na yung katabi mo. Close your eyes. Close your eyes. Sundan mo ako. Repeat after me. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Maraming beses ako ay nagkasala sa iyo at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok po kayo rito. At simula sa oras na ito, ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord Jesus, marami pong salamat sa kapatawaran. Marami pong salamat sa regalo ng buhay na walang hanggan. Samahan mo ko na mabuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. For those who pray for that prayer of relationship with Jesus, come, take a breath, get a cup, because ang sabi ko sa inyo, hindi mo lang kilala ang Panginoon, kilala Kanya. Kilala Kanya. At dahil kilala Kanya, you have all this confidence to share His body and His blood that was shed on the cross for the forgiveness of our sin. So lapit kayo, and then hawakon niyo lang, balik kayo sa lugar niyo, and then we will thank the Lord. Hawakan niyo.